Kapag winter, isa sa mga activities na dapat hindi mo ma-miss ay magpunta sa ski resort. Kaya kung nasa Osaka ka this winter season, I suggest na pumunta kayo sa pinakamalapit na snow park sa Osaka, which is the Mount Rocco Snow Park. In this video, pag-uusapan natin yung Mount Rocco Snow Park na tour package na pwede nyong i-book sa Klook. Pag-uusapan natin kung ano ba yung itinerary, magkano ba yung package, at kung kamusta ba yung overall experience by joining this group tour. So without further ado, let's go ahead and get started. So first guys, yung itinerary ng group tour mismo, since ang pinaka-highlight naman talaga ng tour ay yung Mount Rocco Snow Park, so mag-start yung tour ng 8:30 AM, tapos yung estimated na tapos niya ay 5:30 AM. So 8:30 AM, ang unang stop or unang attraction ay yung Mount Rocco Snow Park na mismo. Yung Mount Rocco Snow Park guys, if hindi nyo pa alam, this is Japan's first ski resort that combines natural and artificial snow. Since nasa Mount Rocco siya, mayroon kasing possibility na mag-snow siya naturally, but in any case na hindi siya nag-winter talaga or nag-snow ng ganun kalala, merong artificial snow. Kaya open siya guys from November to March every year. So after naman nung Mount Rocco Snow Park, yung second and last na stop ng tour na to ay yung Arima Onsen or Arima Onsen Village. Itong Arima Onsen ay one of the 3 oldest hot spring resorts in Japan. Tapos itong Arima Onsen guys, kilala din to bilang very unique na hot spring resort or hot spring village sa Japan dahil yung tubig or yung hot spring na dumadaloy doon, iba yung kulay niya. Kung papunta kayo doon, makita nyo na yung tubig, parang maputik, reddish brown yung kulay niya. And that is because galing siya sa bundok, clear yung water. Pero since full of iron yung tubig, kapag na-oxidize na siya, nagtuturn siya into reddish brown na color. Guys, kung mag-book kayo, makita nyo doon sa website ng Klook na meron dalawang options kayong pwedeng pagpilian sa tour na ito. So, una, yung snow sled only. Tapos yung pangalawa, sled plus ski. Yung una, yung snow sled, ang price niya ay 4,953 pesos. Ang inclusions dito ay yung una, syempre yung bus, yung transportation to the Mount Rocco Snow Park, pati na rin doon sa Arima Onsen Village. Tapos kasama na rin sa price na to ay yung snow sled or yung snow basin. Yung snow basin guys, ito ay pwede nyo lang gamitin doon sa sledding area. Kasi doon sa Mount Rocco Snow Park, dalawa yung area niya. May skiing area, tapos may sledding area. Kasama na siya doon sa babayaran yung 4,953. Ngayon, yung pangalawa naman, mas mahal to kasi nga may skiing equipment na kasama. This sled plus ski option is 8,492 pesos. At yung inclusions niya, una yung transportation or yung bus. Second, yung skiing equipment or skiing gear. And then third ay yung lift ticket. Kasi di ba pag sa ski, kailangan mong gumamit ng lift dahil doon ka mag-start mag-ski from the top going down. Also guys, note pala na itong package prices na to, especially for the ski, walang instructor included. So hindi ko alam kung meron bang instructor doon in-house sa Mount Rocco Snow Park na pwede nyong i-avail doon na mismo sa park or wala. But in any case, i-note nyo na yon. Pero kung mag-sled lang kayo or yung package 1 lang naman yung i-avail nyo, hindi nyo naman kailangan ng instructor doon kasi snow sled lang yan snow basin lang, magpapadulas lang kayo. In our case, kami ay nag-avail nung option 1 or yung snow sled only. Dahil ang gusto lang naman talaga naming ma-experience yung snow. And hindi naman kami talagang athletic na kaya namin mag-ski pababa, especially matarik yung slope pag doon kayo sa skiing area. So, option 1 yung in-avail namin. So, ang itinerary namin ay first departure, of course. Yung meet-up point ay sa Nipponbashi Exit 2 Station at 8:40 AM. Ikukunin naman nung tour operator yung details nyo before the actual tour day. Tapos, magbibigay sila ng update sa inyo kung saan yung meet-up point. Actually, guys, nung ito, yung sa amin sa tour, sabi kasi nung una, doon daw sa bridge. Alam niyo yun, diba, sa Dotonbori area, may bridge doon. Doon daw mag-meet up. Pero on the day of the tour, ang dami kasing bus, as in sobrang daming bus na nakahilera doon sa bridge. At hindi namin mahanap kung nasaan yung bus na sasakyan namin. And I think 8:40 AM yung meet up. 8:30 naghahanap pa rin kami kung nasan yung bus. Buti na lang, meron kami napagtanungan na isang
bus driver doon, tapos tinanong namin kung asan ba to. Kasi binigay yung plate number ng bus. Eh, hindi namin mahanap. Tapos sinabi niya na, dun pa sa kanan. So, guys, note nyo na kunyari, yung meet up point na sinabi ay doon sa bridge. Huwag kayong maghahanap lang doon sa bridge, especially if sobrang daming buses doon. Kasi may mga nakalinya pa doon sa pagkanan, doon sa hilera mismo ng Nipponbashi Station, exit number 2. So, yung sa amin, in our case, doon siya sa kanan. So, lumiko pa kami, tapos nagtatakbo-takbo kami. Buti na lang mabait din yung tour guide dahil merong isang grupo na na-late. So, 8:40, tapos 8:41 or 8:42 na sila nakarating. Pero hinintay pa rin namin sila. And so guys, after na nag-convene na kayo no, dun sa bus at 8:40 a.m., ang travel from Dotonbori area or Nipponbashi Station exit number 2 to Mount Rocco Snow Park ay 1.5 hours. Yan, sasabihin naman ng tour guide sa inyo no, kung gaano katagal, tapos kung ano yung ETA nyo doon sa first stop. And then afterwards, kapag nandun na kayo sa Mount Rocco Snow Park, ibibigay na sa inyo ng tour guide. Actually, wala lang binigay na ticket eh. Parang ginaid na lang kami papasok doon sa entrance ng snow park. Tapos, dinala rin kami doon sa equipment area. Tapos, pinuha na namin yung snow basin or snow sled. And then, ginaid na rin kami papunta doon sa sledding area. Tapos yun, dire-diretso na yung pag-snow sled. Doon sa snow park mismo guys, ang duration no, ng stay nyo doon ay 5 hours. So until 3 p.m. kayo doon sa snow park mag-stay. Next naman, after nyo mag-Mount Rocco Snow Park, ang next yung pupuntahan ay yung second and last stop which is the Arima Onsen Village. Ang travel time guys from Mount Rocco Snow Park to Arima Onsen ay 30 minutes lang. So, kung pagod kayo galing sa ski, ay makaka-idrip lang kayo dahil 30 minutes lang naman yung biyahe. And then, guys, pag nandun na kayo sa Arima Onsen, bibigyan kayo ng tour guide ng 1 hour para i-explore yung area. So, guys, if kayo na gusto nyong mag-onsen experience talaga or maka-experience na mag-onsen, maybe itong tour na to, hindi siya marirecommend sa inyo dahil nga, yung allotted time lang for the stop or for Arima Onsen Village ay 1 hour. And I think na hindi alanganin nyo, no? Hindi magkakasya yung 1 hour para dun sa onsen experience. So, kaya yung 1 hour, guys, i-allot nyo yun for exploring na lang talaga yung Arima Onsen Village. Tapos, doon naman kasi sa area na yon merong free na onsen, yung pangpaa, foot bath. So, yun, pwede nyo ma-experience. Pero yung actual full body na bathhouse or onsen, hindi siya kaya since 1 hour lang yung allotted time for this stop. After nyo magstay doon sa Arima Onsen, by 4:30 p.m., mag-meet up na ulit kayo doon sa designated meet-up point. Tapos, babalik na kayo sa Nipponbashi Station, exit number 2. Okay guys, so for our overall rating, 3 yung pag-uusapan natin. Una, yung price. Pangalawa, yung tour guide. Tapos, pangatlo, yung amenities, facilities, saka yung itinerary na rin. So, first ay yung sa price. I will give this a 5 out of 5 dahil nga, na-mention natin kanina no, na yung tour package na to, yung option 1, which is yung sledding lang, ang total price na ay 4,900 plus lang per person. Ngayon, baka nagsasabi kayo na, ay, pwede namang i-DIY. Oo guys, no, chinek ko rin kung magkano ba yung aabutin kapag nag-DIY kayo. And I think na more or less same price, if not mas mahal ng onte yung sa DIY. Kaso kasi, kung i-factor nyo rin no, yung convenience. Kasi pag nag-DIY kayo guys, papuntang Mount Rocco, sobrang daming lipat-lipat ng transpo. So, magti-train ka, magbabas ka, tapos parang magki-cable car ka pa yata para lang makapunta doon sa Mount Rocco. So, unlike na dito sa tour package, sa bus ka na lang. So, 1.5 hours yung biyahe, pwede kang makatulog. So, wala ka nang alalahanin pa na transfer or na DIY travel. So, for price, 5 out of 5 dahil sulit na talaga yung experience. Next ay tour guide. Guys, 5 out of 5 din ibibigay ito. Dahil yung tour guide namin dito ay super accommodating. Tas kanina nabanggit nga natin, di ba, na very lenient siya. Kasi alam naman natin sa Japanese culture na they are very strict when it comes to time. Sabi ko nga na merong na late lang ng 1 to 2 minutes pero hinintay pa din namin. And also guys, yung tour guide, hindi siya talaga nagsalita all throughout the travel doon sa bus. No? Simula lang, nagsasabi siya na kung saan pupunta, kung gaano katagal, tapos brief summary lang ng mga kailangan yung info about doon sa lugar na pupuntahan.
And personally, as someone na talagang pinili yung bus tour or yung tour package dahil nga ayoko nang mag-DIY, mag-isip pa kung paano pumunta doon sa lugar at gusto ko na lang magpahinga, matulog habang nasa bus. Isa yun sa mga nagustuhan ko dahil hindi siya yung tour guide na parang kailangan mo makipag-interact, ganyan, sumagot sa recitation. Kasi di ba yung mga ganun tour guide? But of course, I'm not holding anything against those tour guides kasi meron talagang mga tours na parang mas appropriate na ganon, no, ka-active yung tour guide. But with this one, I like the approach na ginawa ng tour dito. Tapos, another thing, doon sa tour guide natin na nagbigay rin siya ng mga recommended places. Kasi doon sa Mount Rocco Snow Park nga, 5 hours tayo mag-stay doon. At kung sled lang yung in-avail nyo, imagine 5 hours kayo mag-sled, talagang maboboring kayo. So, nagbigay siya ng mga recommended na attractions na walking distance lang doon sa Mount Rocco Snow Park. So, that's one thing na na-appreciate din namin. Although, di kami pumunta kasi nagpahinga na lang kami sa bus after ng mga 4 hours yata na naglaro kami doon sa snow. Then, nagbigay rin siya ng recommendations related to food. So, may mga recommended siyang restaurants around Dotonbori area. So, binigay niya yon sa amin isa-isa, no, sa text. And that's also one thing na na-appreciate namin. So, in terms of tour guide, the approach and the overall service, I would give it a 5 out of 5. And last na criterion natin guys ay amenities or facilities or yung overall itineraries. I'm going to give this a 4 out of 5 dahil una, kung sled lang yung in-avail mong option, parang masyadong mahaba yung 5 hours na stay doon sa ski resort. Tapos, yung 1 hour naman na stay doon sa Arima Onsen, parang masyadong maikli. Yun lang naman. Pero kasi, kinoconsider nila yung mga nag-avail ng ski rin naman. Since kapag skiing, yan, medyo mas matagal. Saka meron din naman kami kasama sa group tour na nag-avail din ng skiing. So, parang okay na rin naman sa kanila. I mean, for them, sulit na 5 hours yung stay doon sa snow park. But overall, guys, yun lang naman. And as my verdict, I would highly recommend this kung naghahanap talaga kayo ng ski resort, no, nearby Osaka. Mahirap kasi makahanap sa Osaka area, guys, kasi nga hindi nag-i-snow masyado. Dahil hindi naman nag-negative pag December, yata, yung Osaka. So, this one is really a good ski resort. Malapit lang siya sa Osaka, pero hindi siya ganun kalapit na sobrang daling puntahan via DIY travel. So, it's much recommended na i-book or mag-book kayo ng group tour. So, if you want to have the same experience as mine, i-check nyo yung description box. Andun yung link doon sa exact Klook tour na in-avail namin for Mount Rocco and Arima Onsen Village. And that ends our video, guys. Thank you so much for watching until the end of this video. If you like this video, I would greatly appreciate it if you can click the subscribe button and share this also to your friends or to someone you know na interesado na magpunta sa ski resort sa Osaka. Na guys, if kayo ay nag-avail ng Osaka Amazing Pass at hindi nyo pa alam kung ano yung mga pwede nyong puntahan, check nyo tong video na to, panoorin nyo dahil nagbigay tayo ng listahan ng mga attractions na pwede nyong puntahan if you have a one-day Osaka Amazing Pass. Thank you guys and see you in that video. Bye!